Ngayon tayo ay muli ay magsama-sama at ako po ay inyong samahan sa amin pong duty o tinatawag na night shift duty. Pero po bago ang lahat ay binabati ko kayo ng masagana at pinagpala o pagpapalang bagong taon sa lahat. Ang 2024 ay parating na at ang 2023 ay marami tayo dapat ipagpasalamat. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang amin pong daily routine bilang isang OFW. Ito pong nakikita po ninyo ay ang aming accommodation at nagkataon po na ngayon ay transition ng klima o yung panahon. Ibig sabihin pagka po nag-uulang ganito ay ito po yung time na parating na ang palamig. So dalawang season po ang mayroon dito. Sa tuwing umuulan siya at nagsa-sunstorm, magtataglamig na siya o kaya naman ay magtataginit. Kaya sa panahon po na ito ngayon ay magtataglamig na po. Although na dito sa Saudi Arabia may mga lugar na malamig na po. Tulad po nung ako ay nasa Dammam, that was sa 2014-2016, ay malamig po doon ikumpara dito sa Jeddah. Kaya mas maraming nagnanais na dito magtrabaho sa Jeddah dahil ang panahon po dito ay para lang pong nasa Pilipinas. So kami po ay samahan po ninyo sa aming pagta-travel at makikita nyo po ang amin pong mga nadadaanan, lalong higit ang pag-ulan o yung mga ulan na ito ngayong gabi na ito, ay makita nyo po kung gaano kahalaga yung biyaya ng ulan dito sa Saudi Arabia. Anyway po ay ang travel distance po namin from dito sa aming accommodation ay 50 kilometers almost. At yun po, may time pa rin magpahinga sa sasakyan upang bago ako mag-duty ay magtrabaho ay may lakas ka rin po. Pero sa pagkakataon nito gusto kong ipakita sa inyo ang amin pong kalagayan dito. So kung nakikita nyo po yan, andito pa rin po kami sa vicinity ng Industrial 1 at maluwang po ito. Daang hektarya po ang luwang na ito. Karamihan po dito ay mga factory din, mga planta na siyang nagsusupply sa iba't ibang dako ng mundo. So marami na pong nasusupplyan ng mga produkto po ng Saudi Arabia. At maganda naman po ang quality ng mga produkto ng Saudi Arabia. Kaya pinagpala po sila. Hindi lamang po sila ngayon sa langis isang pinagkakakitaan nila, kundi mas marami pa po silang mga produkto na ito po ay pinakikinabangan sa buong mundo. So kaya kung nakikita nyo po ang ulan, sinalubong po kami ng ulan sa aming duty at sabi ko nga po ito ay biyaya para dito. Bakit po biyaya ang ulan dito at tubig na ito? Although na kung nakikita nyo po sa mga balita na ang Saudi Arabia ay lumutang, lumutang ang mga sasakyan nung kasagsagan ng ulan sa Saudi Arabia. Tama po ang nadinig po ninyo. May mga parte po rito na mas malalakas ang mga ulan. At nakakalungkot nga po dahil hindi naman sila handa o hindi sila ready sa mga drainage system. Kaya pag umulan po dito talaga ay sa isang lugar, lalong higit sa mababa, ay baha po. At kung aabutan ng yung sasakyan, lulutang po siya. Pero hindi ibig sabihin ito po ay isa ng worse sa kanila. Alam nyo po, ang tubig dito na ginagamit po namin sa aming inumin, sa aming paggamit po namin sa pagluluto, sa paliligo po namin, kung wala pong ulan ay
sa dagat po kami kumukuha ang Saudi Arabia. Sa dagat po ito at dadaan po ito sa facilities, sa process. At alam nyo po ay ayon po sa nabasa ko, ang gobyerno ng Saudi Arabia ay malaki ang ginagastos taon-taon kung papaano ang tubig dagat o alat ay makonvert ito para makonsume ng mga residente at tao at naninirahan dito sa Saudi Arabia. Hindi lang po dito sa Saudi Arabia, maging sa Middle East, mga karatig bansa po nito. So kaya malaki po ang kanilang binabudget patungkol dito. Kaya kung mayroon pong ulan dito ay masasabi natin lessen o mababawasan na po yung kanilang gastusin dahil hindi masyado na dadaan sa mga process ang tubig ulan. Alam niyo na po ang tubig ulan, hindi naman maalat po yan. O meron man alat pero hindi ganoon katulad na direct manggagaling sa dagat. So kaya isang biyaya po ito para sa kanila, although na talagang minsan crucial at abutan ng iyong sasakyan doon sa hindi magandang lugar at yun nga po. Pero overall ay talagang biyaya po ang ulan na ito. So kami po ay papasok na po ng Industrial 3 at kung inyong mapapansin ng mga maraming ilaw na ito ay nagsasabi na ito ay isa sa mga maraming factory at maraming mga planta dito po. Daang-daang ektarya po ito at alam nyo na po napakaluwang ng lupain ng Saudi Arabia, particular ang mga disyerto, napakaluwang po. Kaya dito po sa lugar na ito, kung napansin nyo po ay halos wala kaming traffic dahil ang dinaanan po namin kanina na expressway ay 5 lanes o 6 lanes magkabila. So at dito po ang expressway po dito wala pong toll fee, toll gate. Ay ganun po kayaman ng Saudi Arabia, unlike dyan sa Pilipinas. Shout out Pilipinas! Kailan kaya mangyayari mga bagay na ganito? So yan po ay napakaliwanag ng aming dinadaanan. Sa sobrang liwanag po dahil sa street light nito po ay kahit hebla o yung karayom kayang-kaya nyo po itong makita sa kalsada dahil sa liwanag po nito. Yan po nakikita ninyo ay mga kanya-kanyang mga planta po yan. So approaching na po kami sa amin pong company, tinatawag na NAPICO o tinatawag na National Company for Plastic Industry. Dito po ako nagtatrabaho at dito po ako pinagpala ng Panginoon Diyos. Kaya sa pagkakataon po na ito ay halos mag-11 na po ng gabi at kami po yung third shift batch na siyang mag-duty dahil ang aming pong operation dito ay 24/7. So kaya hindi po walang tigil ang aming pong production. So nasa pelletizing kami, pelletizer, yung aming pong ginagawa. Pellet, plastic po siya, pellet. So yun po ang aming produkto at ito po yung mga ino-order ng iba't ibang bansa. So kaya walang tigil po ang aming paggawa nito. So ito po, nasa loob na po kami ng aming planta. Napakaluwang po, napakahaba. Kita niyo yung daan, parang nasa airport ano. Ganyan po ang time check. 10:45 po ng gabi, night duty. Siyempre, PM nga kaya night duty. So third shift po kami. So yan, 11 to 7 AM. So nakatapos na po ang aming duty kaya uuwi na po kami ng aming pong accommodation sa ganap na alas 7 Gs ay pauwi na po kami. Yan po, kung makita nyo sa araw, yan ang aming planta. Vicinity po yan, maluwang po yan at may mga pumapasok na po mga pang per shift o tinatawag na morning shift
No, datingan na po ang mga taga-opisina at gayon din ang iba pang mga, ibig sabihin, uuwi na kami, yung aming ka-endorsement o yung aming kapalitan ay ando na po sila. Sila naman po ang sasabak sa trabaho. So kami po ay pauwi na po niyan. So kung makikita niyo po ninyo ay meron din kami mga kasamahan na pinick up sa injection department. Kasama po namin ang injection. Kami po ay nasa pelletizing. So yan po, papalabas na po kami ang guard house namin. So yan po ay papunta na po kami uli sa aming accommodation. Ito po ay almost 40 to 45 minutes depende po sa driver, pero ito po ang aming sinakyan ngayong umaga ay bus. So yung kagabi po ang aming sinakyan ay mini bus lang po siya dahil kakaunti lang po kami. Unlike sa pang-umaga, marami po na mga pasaheros ito, hindi lamang po sa mga production, kung hindi kasama po rin po nila pagpapasok sa umaga yung tinatawag na sa mga mekaniko, electrician, plumber, andun din po yung sa fabrication. So mas maraming tao po ang pumapasok sa pang umaga, unlike sa panghapon at saka sa gabi ay yun lang pong intended para sa mga production workers. So kaya yan po, kung mapapansin po ninyo ay pauwi na kami. Ay maganda ang amin pong lugar. Ito po ay na industrial tree pa rin, hindi pa po kami lumalabas ng expressway. So kung mapapansin nyo po, yung magkabilang gilid po na yan ay mga disyerto pa po yan. At usually po ang ginagawa namin pag pauwi na kami ay natutulog kami dahil siyempre puyat sa duty, pagod sa trabaho, hindi mo alam kung ano mangyayari sa iyo sa trabaho, at mayroong smooth ang trabaho, meron naman yung talagang busy at toxic sa trabaho. So yan po, kung mapapansin po niyo sa lawak ng disyerto na ito ay ganun din kalawak ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. So ito pong Saudi Arabia ay maliit pa lang po ako ay nadidinig ko na ito, at marami pong pinagpala na mga expat, particular ang aming pamilya, aming mga kapatid ay nagtrabaho dito sa mahabang panahon, at isang blessing po ito para sa hindi lang po sa mga Pilipino, maging sa mga karatiga bansa nito ay pinupuntahan po itong Saudi Arabia. Actually sa aming kumpanya may iba't ibang lahi, may mga Indiano, may mga Bangladesh, Sudan, Egyptian, marami pa pong iba. At doon nang nasa damam ako, may mga Nepali at iba pang mga lahi mayroon sila. Ibig sabihin, maraming natulungan itong Saudi Arabia. Although na ang Saudi Arabia ay sa ngayon medyo maganda ang pangarap ng Saudi Arabia dahil sa vision nilang 2030. So kaya lang po ay nagbabawas sila ng mga expat at tinuturuan na po nilang magtrabaho ang mga Saudis national. Ito naman po ay maganda para po do sa kapakinabangan ng mga residente at Saudi national. So kung mapapansin niyo po, yan yung aming pong expressway. May maluwang po siya. Sa mga pagkakataon nito ay hindi siya traffic dahil unang-una ay malapad, pangalawa ay hindi masyadong maraming sasakyan. Nagkaka-traffic lang po ito kung halimbawang mayroon ng mga aksidenteng nangyari dahil sa matetem ka dahil sa lapad nung daan na ito, ay yung sasakyan mo na yan ay kayang-kaya mong paliparin. Pero
mag-iingat po tayo dahil meron pong mga cameras dito na naka-installed sa left side o lalong higit dun sa gilid ng mga daan. At kung hindi ka familiar sa mga camera na ito at mabilis ang daan po ninyo, mapipicturean ka po niya at bigla na lang mag-a-appear sa iyong ikama o do sa iyong absure na mayroon kang violation o overspeeding. Kaya dito po disiplina, wala po nakakakita maliban sa camera, kaya magtataka ka na lang po bakit malaki ang iyong babayaran. Kung nakakita nyo po, yan yung water canal, dyan po nagpupunta yung tubig nung ulan. So kung mapansin po nyo po, yung itong kinabukasan nito, wala nang ulan siya, ambo na lang, pero nung gabi ay sinalubong tayo ng ulan, kaya yan po nakaipon po sila at yan pupunta po dun sa water canal. At yung water canal na ito naman po ay pupunta doon sa kanilang facilities, water facilities, para i-convert na po ito, dumal sa mga filtration sa iba't ibang mga process upang magamit po ito. Kung sabi nga po nila at karamihan na nababanggit ay mas mahal pa nga po ang tubig dito kaysa sa fuel. Tama naman po kasi napakahalaga po ng tubig po dito. Kaya tayo po magtipid po tayo. Katulad po dyan sa Pilipinas, nababalita, nalalapit po ang El Nino, mga kapatid. Ay nasa mga kamay po natin at disiplina po natin kung paano alagaan ang ibinigay ng ating Panginoon Diyos. Kaya ito pong aming pagta-travel na ito ay kasama po ang aking pong pasasalamat sa ating Panginoon sa darating na bagong taon. Ay gawin po natin itong makabuluhan. Gawin po natin itong pagpapala para sa nakararami. At napakaganda po na tayo po ay maging instrumento ng Panginoon Diyos sa ikabubuti ng kanyang nilikha. At ganun din sa mga OFW na nagtitiis, ay akita nyo po, ayan, ang tubig po na yan ay biyaya po yan. So madalang po dito yan, madalang po dito. 2 beses lang po sa isang taon na nag-uulan dito. So kaya nga po, ang binabanggit ko po ay mga OFW ay ang ating pamilya. Kung ang inyong tatay o nanay ay nasa ibang bansa, ay ipanalangin niyo po sila ang kaligtasan. So ang amin pong panalangin din sa aming pamilyang naiwan sa Pilipinas ay kaligtasan din. Siyempre, kaya na po andito kami upang kumita. At sana ang dalangin namin, lahat ng pamilya na naiwan sa Pilipinas ay matuto rin po na o madisiplina sila sa paghawak ng pera, dahil hindi po sa lahat ng pagkakataon ay malakas po kami. Hindi sa lahat ng pagkakataon ang aming kumpanya ay nagpapatuloy, dahil na balitaan nyo po nakakaraang mga taon dito, maraming nagsara ng kumpanya, lalong higit nung nakaraang pandemic COVID-19, mga kapatid. Marami po naapektuhan, marami nagsara, maraming pinauwi ng mga Pilipino, hindi lang Pilipino, iba't ibang lahi ang pinauwi dahil nga po hindi na nakayanan ang ekonomiya, bagsak ang ekonomiya dahil sa pandemic na ito. Ito ang sinasabi natin, kailangan mag-ipon po tayo. Hindi sa lahat ng pagkakataon OFW meron tayong trabaho, hindi sa lahat ng pagkakataon tayo ay malakas. Kaya ingatan po natin ang ating katawan. At ganoon din sa Pilipinas, ay mag-ingat din po kayo dyan, dahil napakahalaga po ng mga sentimo na ating kinikita, at kailangan ang bawat kinikita po natin ay mayroong mapupuntahan. Ito po yung isa pa sa mga water canal ng ating pong dito sa Jeddah na ito. So yan po, marami po na naipon na. Isipin nyo po nung wala pang ulan, kitang-kita po ang dyan, simento, konting-konti lang ulan, pero ngayon biyaya po ito. Marami na po na mababawasan na po ang masyadong
gastos ng Pilipinas, rather ng Saudi Arabia sa kung paano i-convert ito sa inumin at gamit para makonsumo ng bawat residente. So yan, kung napapansin nyo po ay ayan pa rin, dahil wala naman pong drainage system dito, kaya naiipon po talaga sa kalsada kung saan mababa ang lugar. Ay yan, kung napapansin nyo po, yung ibang kotse ando na doon na sa gilid na dumadaan sa mas mataas na portion, at matagal po itong matuyo dahil wala nga pong drainage. Ang magpapatuyo na lang po dito araw at hangin, ganun na lang po, at maliban sa mga dumadaan na dadaanan ng mga sasakyan. Ayan. So yung po nakikita yun na yan ay iinumin po namin yan, gagamitin po namin sa paliligo, gagamitin po namin yan sa pagluluto, kaya napakahalaga po nito. So yan, andito na po kami sa Industrial 1 na kung saan andito po at malapit na kami sa aming accommodation. So yun po yung isa sa mga routine po namin, particular ako po, gusto ko pong i-share sa inyo yung sakripisyo ng sakripisyo sa trabaho, sakripisyo sa pagta-travel. Isipin nyo po, 45 minutes na travel in 50 kilometers distance, ay hindi mo alam kung ano mangyayari sa iyo sa kalsada. Sa bawat bagong umaga o araw ay bagong pag-asa at bagong buhay. Sa pagdating ng bagong taon ay bagong panahon na tugto ng buhay natin ayon sa may likha nito. Kaya loobin niya na tayo ay magpasalamat sa kalugod-lugod sa kalooban niya sa pamamagitan ng Jesus. Aking panalangin, ang taos-puso kong pagpapasalamat na ako ay nabubuhay ngayon at may pagkakataong magpasalamat sa Diyos sa lahat sa inyo, kabahagi ko sa basbas at pagpapalang tatamuhin at tinatamo. Salamat sa pamamagitan Jesus, mayroon tayong kapayapaan at kaligtasan. Sabi sa unang Thessalonica 5:18, at magpasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo at sa inyong pakipag-isa kay Kristo Jesus. Mga kapatid at mga magulang, ipagpasalamat natin ang nakaraang taon at muli tayong humingi ng tulong sa Diyos ngayong darating na 2020 po. Salamat po sa inyong lahat.